Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, natutuwa po tayo na ito po si Vice Ganda ay nagagamit niya po yung kanyang kasikatan ngayon dito po na bumabanat na siya sa korupsyon. No? Kaya lang, siyempre, alam niyo naman yung impluwensiya ng mga dilawan, mukhang, kung hindi lang po siya madidiktahan ng mga dilawan, okay na yan, eh. Kasi kitang-kita naman yung mga kakulangan. This time, eto po si, eto pong si Vice Ganda ay binanatan 'no, si, Heart Evangelista sa kanilang programa kahapon. Hindi ko alam kung kahapon kasi one day ago, eh. Kahapon po meron silang, sa It's Showtime, napanood natin. Maipaparinig lang natin yung ilang bahagi 'no, para, makita po natin na sana yung mga celebrity, mga artista kasi umaaray po sila, eh. Alam niyo po kahit na ano pong gawin ninyo, talagang nasasaktan po yung mga artista kasi matataas po ang ano nito, malalaki po magbayad sa taxes. Ang taas ng tax nila dahil sa malaki nga ang kita tapos oo nga, alam natin na ito ay tao ni Martin pero masaya tayo kasi ang korapsyon naman, ang tao kahit papaano, tayo rin ang mananalo diyan kaysa tahimik lang sila sa korapsyon, 'di ba? Mas gusto natin yung mga celebrity natin nagsasalita laban sa korapsyon. Kahit ba hindi nila binabanggit si Martin, eh. Basta nakakarating sa mga tao na malawak ang korapsyon, hindi nalilimutan ng tao, hindi tayo nililibang sa tawa-tawa lang, okay ako riyan. Kasi yan yung papel naman ng mga Duterte vloggers, 'di ba? Oh, na maiparating na ang punot dulo nito, eto ring kagagawan din 'to ng gobyerno, yung nagaganap na korapsyon. Hindi niyo masisisi naman yang mga yan. Kasi yung bias nila na anti-Duterte sila, talagang alam naman natin ng mga anti-Duterte yan. Kaya lang ang maganda, kahit sila mga anti-Duterte, hindi na nila maiwasan, di ba? Okay. Dating Ombudsman Martires, pumalag na po sa mga paninira, no? Akala mo ang laki ng kasalanan ni Martires, eh. Kumbanatan nitong mga dilawan, etc. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Sailor J, tanong. Maganda yung tanong ni Sailor J, no? Tanong lang, Mr. Badong, kung bawal ang mga government official or employee sa casino, bakit may mga mayor na nagmamay-ari ng mga sabungan? Bawal po talaga. Alam nyo naman, bawal nga magnakaw, eh. Nagnanakaw yung mga politiko. Kayo, bawal rin po magnakaw. Bawal po lahat yan. Bawal pong mangutong. Bawal po lahat, eh. Hindi naman sinabi na porket, porke ba't bawal, wala na magnanakaw. Kung na-question nyo bakit may-ari ng sabungan, hindi po ibig sabihin na bawal, hindi nila ginagawa. Nakakalusot nga sila sa batas, yun ang problema natin. 'Di ba? Yung mga makapangyarihan, kahit gumagawa ng bawal, nakakalusot pa rin sa batas. Ano bang inaalaw? Inaalaw bang magnakaw po? At
Diyan talaga bawal. Okay, punta na po tayo rito 'no, talakayin na po natin. Napakaganda po ako alam po natin na si Vice Ganda, anti-Duterte 'yan. Pero hindi rin po natin maisasantabi na napakapopular po niyan, maraming nanonood sa kanya. Influencer talaga. Kaya nga kinukuha siya ng mga endorser, 'di ba? Na endorser, eh. Okay. Ang point lang dito, bakit naman po tayo magagalit kung pati si Vice Ganda ay, bumabanat 'no? Tama lang 'yan. Parang 'pag si Laila de Lima binanatan si BBM, hindi ba tayo matutuwa? Ibig sabihin, alam natin na hindi natin sila kakampi. In fact, alam natin na anti-Duterte sila. Pero, hindi ba? Anti-Duterte na nga sila, hindi pa nila mapalagpas yung korupsyon eh. Ganun po kalupit. Ganun kalupit yung korupsyon ngayon sa Pilipinas. Maski mga kakampinan nila, hindi pa mapalampas yung mga pinagagawa nila. Okay. Maganda yung sinabi nito ni ano eh. Una, parinig lang muna eh. Pakinggan natin yung same ano to, same program ha. Pakinggan lang natin. Bawal yata ilabas to. Kikinig. Ito po yung sinabi ni Vice Ganda sa isang contestant nila. Solo parents, Yes. may pangsuporta sa inyo dapat eh. Kundi lang pinambili ng Hermes ng mga asawa at anak nila. Ayan, 'di ba? Simpleng banat, no? May pansuporta sa inyo dapat mga solo parent kung hindi lang pinambili ng Hermes ng mga asawa at anak nila, 'di ba? Okay, biglang pumapasok sa isip ko kagad dito Hermes, asawa. Oh. Sino ba yung asawa na mahilig sa Hermes? Hindi ba si at sino yung napagbibintangan na nabigyan ng malaki? Hindi ba si Heart Evangelista yan at saka si Cheese Escudero? Tama! Alam mo, paulit-ulit na natin sinasabi, we live in a poor country, the Philippines. No. Hindi pala talaga mahirap ang Pilipinas. Ninanakawan lang. Oh, 'di ba? Ano po ang masama diyan? Hindi mahirap ang Pilipinas, ninanakawan lang. Tama naman kayo, no? Maganda po 'yan na nagagamit nila yung kanilang pagiging celebrity na nanonood lang yung mga tao, gusto lang maglibang, hindi sila interesado sa politika. Tapos maririnig nila yung mga artistang ganito na binabanatan. Kahit ba iniiwas nila si Martin, wala namang problema dun eh. Ang maganda lang dyan, pati yung mga audience nila namumulat ngayon na malawak yung nakawan, no? Simple lang yun. Hindi po magaling na argumento yun. Sinasabi lang nila, kayong mga solo parent, dapat may budget para sa inyo. Kasi mga solo parent yung kanyang guest. Pero dahil pinambibili ng Hermes ng mga asawa at anak, napakasimple. Corruption sa aktual, yan yung nakikita natin sa social media. Yung mga tagapagtanggol ni Heart Evangelista, yun na nga po yun eh, 'di ba? Tuloy-tuloy pa rin siya. Dapat kasi nag-a-adjust. Ito, sasabihin natin, dati ng celebrity yan, dati ng mga may ano. Yun na nga po, hindi ka na ngayon celebrity, asawa ka na ng senador eh. 'Di ba? Ang ibig nyo sabihin, nagagalit tayo pag yung mga anak ng kontraktor, pag yung mga anak ng kontraktor, anak ng mga politiko, pamangkin ng mga politiko na hindi sikat, dahil mga congressman lang, nagagalit tayo na nagpapakita sila ng mga mamahaling bag. Pero mga katulad ni Heart Evangelista na asawa ng senador, okay lang. Dapat i-adjust mo. Kasi bawal sa mga government official na magpakita ng rangya.
Hindi po pwede na pag may sumisita sa inyo, bakit lagi nagpapakita ng mga karangyaan 'tong asawa? Eh, mayaman na dati 'yan, eh. Oh, dati niya nang ginagawa 'yan, celebrity 'yan, kinita naman niya 'yan. Pero sa mga anak ng, sa mga anak po ng mga kontraktor, galit na galit tayo. Sa mga anak ng politiko na hindi sikat, galit na galit tayo. Sa mga asawa ng mga politikong hindi sikat, galit tayo pag nagpapakita ng mga Hermes-Hermes. Bilang politiko, tamay lagi yung asawa, 'di ba? O eto po, direkta ng tinukoy ni Vice Ganda. Etong pangalan. Pero pati si Ann Curtis, walang halong politika yung kay Ann Curtis, eh. Pakinggan po natin. May mga rehiyon, mga regions na walang Yes. classroom ang mga bata. Nakaupo sila sa Lapag. lapag. Wala silang classrooms. Yes. So it's very important Diba nga na kinukwento ko sa'yo, may pinuntahan akong lugar dun sa probinsya nila Heart Evangelista. Ayan. Tinukoy niya na. May pinuntahan siyang lugar, sabi ni Vice Ganda. Usapin ng classroom. Ulitin lang natin ng konti. rooms. Yes. So it's very important Diba nga na kinukwento ko sa'yo, may pinuntahan akong lugar dun sa probinsya nila Heart Evangelista. Oh, ayan na. Probinsya nila Heart Evangelista. Kanina parinig lang, eh. Bumibili yung mga asawa ng Hermes. Ngayon, tinukoy na sa probinsya ni Heart Evangelista. Na isang paaralan na walang reading materials, pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials, bulok yung paaralan doon sa lugar nila Heart Evangelista. I Grabe. cried so much when I saw that school. Kailangang ayusin ang paaralan. Kailangang tulungan ng mga magulang na mailagay sa paaralan ang mga anak. Kailangan ng tulong ng mga Pilipinong magulang mula sa pamahalaan. Oh, 'di ba? Ano bang masama diyan? Kahit po kalaban natin 'yan, nilalantad nila, eh, no? Sila po 'yung naglalantad doon sa probinsya ni Heart Evangelista. Oo nga po, naroon na po tayo, Ani Vargas. O di kung lahat po 'yan, ganyan din naman po 'yung katwiran ng mga anak ng politiko, anak ng mga ano, eh. Ang point ko lang po, tama naman yun, eh. Ang banat kasi ni Vice Ganda dyan, di ko na makita dito sa video. Ang sinasabi niya, isang Hermes lang. Dito rin yata yun. Teka, tignan lang natin, sa usapin ng Hermes-Hermes. Hindi po ako nakikipagtalo sa inyo tungkol kay Heart. Wala po akong ano riyan, eh. Kaya lang tama po yan. Hindi kayo pag-asawa ka ng politiko, mamili ka. 'Di ba? Na magpapakita ka ba ng karangyaan? Kung hindi po kayo nagagalit sa rangya, wala tayong magagawa. Ang point lang diyan, sabi ni Vice, hindi ko na makita yung video, ang sinabi pa ni Vice Ganda, isang Hermes lang, kayang magpaaral ng 3 mapagtapos ng pag-aaral yung 3. Okay. Ngayon, eto po, tama po yan, anti-Duterte po yan. Hindi ko po sinasabing pro-Duterte yan. In fact, yun nga ang tutunguhin ko, eh, no? Wala po akong problema sa mga sinasabi ni Vice Ganda at sa sinasabi ng mga celebrity na ang Pilipinas ay puro korap. Ang mga asawa ng mga politiko ay korap. Diba? Okay. Wala po akong problema dyan sa mga sinasabi nila dahil totoo naman yan at nakakatulong sila sa atin. Ilan ba lang nanonood sa akin? O, halimbawa ako na lang. Ilan na nanonood sa akin kumpara nyo kay Vice Ganda? Kahit magsalita ako na magsalita rito ng anti-corruption, 295 lang kayo, eh. Si Vice Ganda, ilang milyon na nanonood sa kanya. 'Di ba? Mas marami ba ako namumulat sa korupsyon? Pag nagsalita ko araw-araw, o minsan magsalita si Vice Ganda, marami siyang mamumulat sa laban sa korupsyon. Kailangan natin yung mga celebrity na yan. Pero dapat din nating ipaunawa, no, na may pagkukulang din sila. Kasi
okay na banatan mo yung mga kalaban ni Martin. Kasi kalaban ni Martin si Chis Escudero eh. Na asawa ni Heart Evangelista eh. Alam niyo yung linyahan eh. Okay lang kung corrupt sila eh. Ano magagawa natin? Nilalantad nila yung mga corruption. Meron ng problema sa mga asawa nila sa corruption. Tapos maglalantad-lantad pa siya ng mga yaman, no? Wala akong problema ron. Dapat banatan niya mga ganyang artista. Kahit pa sabihin na kinikita nila yan sa sarili nila, wala namang problema dyan. Kaya lang, binibigyan nila ng chance yung mga kalaban ng asawa nila para mabanatan sila. Hindi ako nakikialam dyan sa banat sa kanila. Pareho lang naman makamarcos yung mga yan. Si Martin at saka si Chis Escudero, pareho namang tauhan ni Marcos yan. O ano lang yung pinupunto ko? Ang pinupunto ko lang, tama yan mga celebrity, hindi na sila nakakapagpigil. Ganun kakorap yung gobyerno na to. Pero paalala din natin na hindi niya binabanatan kailanman si Martin Romualdez. Mas maganda sana ang hamon natin sa iyo, Vice Ganda, sana mabanggit mo naman yung mas malalaki. Yung mga dinideliveran ng bilyon-bilyon isang araw. Yun lang po ang kulang eh. Tukuyin mo naman si Martin kasi si Martin tsaka si Saldico, kung napapangalanan mo si Heart Evangelista, ay tukuyin mo rin yung mga katulad nila Martin Romualdez at nila Saldico. Kasi mas malaki yung corruption na ibinibintang sa kanila. Binibintang pa lang to. Wala tayong sinasabi na corrupt sila. Pinagbibintangan silang corrupt at mas malaki ang bintang sa kanila. Kasi kay Chis Escudero parang 30 million ba o 20 million lang na galing sa kontraktor. Ito po, bilyon-bilyon. Sana mabanggit mo rin, Vice Ganda. At saka, kung ikaw talaga concerned ka sa mahihirap, sana, ito lang pakiusap ko sa iyo, Vice Ganda. Sana, hindi ka na mag-endorse ng mga sugal. Kasi ang dami na pong winawarak niyan. Tinignan ko, may mga bago pa siya na may bago pa siyang mga endorsement sa sugal eh. Sana namimili ka rin ng ini-endorse mong produkto. Okay na yan eh. Hindi ka namin natalo nung nanawagan kami ng boycott sa McDonald's. Matigas ang ulo ng McDonald's. Talagang wala. Talo kami dyan sa laban sa McDonald's eh. Pero sana naman, meron ka ng power. Nakikita mo naman, may power ka naman na influencer ka talaga. Sana gamitin mo naman yung power mo para mailantad talaga yung korupsyon nang wala kang pinipili. Yung mga malalaking corrupt official, sana makatulong ka sa amin na ilantad talaga sila. At ikalawa, sana, alam ko malaki kinikita mo dyan sa pag-endorse ng mga sugal, sana rin naiisip mo na magiging katanggap-tanggap sa mga tao yung mga anti-corruption stance mo kung pati yung pagsusugal ay hindi mo pinapatulan kasi maraming mahihirap. Kung ikaw ay concerned talaga sa mahirap, maraming mahihirap yung nasisira ang buhay dyan sa kasusugal. Okay, punta na tayo rito sa kay Martires. Alam nyo, ang daming binintang kay Martires. Dati siyang ombudsman. Ito po yung nag-uugat yung kay Joel Villanueva, Ginagawa nila ng issue para eto na po yung pag-usapan. Ginagawa nilang malaking diversion to si Martires eh. Parang pinalalabas nila si Martires dahil inappoint yan ni Digong. Ganun din ba dapat namin tignan si Boying Remulla? Dahil inappoint yan
ni Marcos walang, 'di ba? Mas controversial nga 'to si Remulla, eh. Si Remulla po ay politiko. Si Martires po ay dating Supreme Court. Sanay po siya na magpasya ng mga kaso, pumatol ng mga kaso. Kahit papaano hindi siya sanay ah, yung nakikiamo. Yung mga politiko po, sanay yan na may among tinitignan. Oh. Wala kayong ka-question-question. Yung kumu-question po kay Martires ngayon, ha, wala kayong ka-question-question kay Boying na isang politiko na tinalaga. Kami nga, tanggap namin dahil yan yung batas, eh. Eventually, a-appoint sa ombudsman, matapos ng pinagdaanan niya, hindi po simpleng tao tong binabanatan nyo ng kung ano-ano ngayon. Tuwan-tuwa sila kasi mentras na may pinag-uusapan maliban sa flood control, nasisihan yung amo nila, eh. Mapapansin nyo, halos lahat po ng media ngayon nakatutok kay Martires. Ganyan talaga sila, eh. Yan talaga yung purpose nila, eh. Pag may pag-uusapan na issue, paano tayo dyan? Kita nyo, isang araw lang yung si Bongo. 'Di ba? Yung demanda ni Trillanes kay Bongo, isang araw lang. Hindi kiniklik, hindi na umuubra sa tao, eh. Hanggat merong mga vice ganda na namumuna ng korupsyon nyo, hindi namin makakalimutan. Hanggat umuulan at makikita namin na yung peligro ng baha, hindi namin makakalimutan yung ginawa niyong pagnanakaw. Kaya kahit na anong gawin nyo sa media, walang epekto yan. Pwede yan isang araw, 2 araw, pero babalik at babalik kami sa bilyong-bilyon yung ninakaw. Bilyong-bilyong ninakaw ng mga amo nyo. Taang bilyon. Yung amo nyo sa media. O nangangamuhan kayo, eh. Payaran kasi kayong mga media kayo. Okay. Ano ba yung mga pinagsasabi nila? Simple lang. Napakasimple lang po ng argumento nila. Napahiya si Boying, nakuryente si Boying dahil gusto niyang ipursu yung kay Carpio Morales na desisyon noon na i-dismiss si Joel Villanueva. Hindi ko pinagtatanggol si Joel Villanueva. Wala akong pakialam kay Joel Villanueva. Ang ginagawa ninyo lang, ginagawa ninyong Duterte. Duterte ba yan si Villanueva at si Chis Escudero? Talaga lang? Kailan tumakbo sa Duterte yan? Tampo pa, dilaw na dilaw yung mga yan, eh. Etong mga dilawan, antindi. Dilawan yung mga yan, hindi nila maako. Pag gusto nilang banatan, palalabasin nila na mga Duterte. Kailan naging Duterte si Chis Escudero? Tignan nyo yung mga vlogs naming mga Duterte. Ano tawag namin dyan? Waiter. Waiter yan ni Lisa Marcos. Si Joel Villanueva, kailan naging Duterte yan? Patawa kayo masyado. Dilawan yan. Kapartido nyo yan si Chis Escudero, eh. Tinatatwa nyo. O, ganyan po sila. Ang mga dilawan, ganyan. Mag-manipulate ng utak. O, tsaka umaamin kami, Duterte, eto lang mga Duterte, eto mga Duterte, solid. Yung mga sinisiraan nyo kami kay Joel Villanueva, ano pakialam namin dyan? Di naman naging Duterte kahit kailan yan. Dilawan yan si Joel Villanueva, dilawan yan si Chis Escudero. O, nakikibanat kayong mga dilawan, di ba? Para kunwari, Duterte na. Kailan naging Duterte yung mga yan? Si Chis Escudero, kaya kumampiyan, mukhang kumampiyan kay nawaisan kayo ni Chis Escudero.
Kaya nga buong tiwala nyo kay Chis Escudero eh. 'Di ba? Dahil waiter yan ni Lisa Marcos. Akala ninyo, eventually, ang pagpapasya ng Senado, iko-convict nila si BP Sara. Kaya siya presidente ng Senado, di ba? Oh. Na-realize ninyo na si Chis Escudero, mas mahalaga sa kanya yung boto ng Mindanao. Tatakbo yan sa 2028 eh. Zero sa Mindanao yung mga bata ni Marcos. Para lang po sa kaalaman nyo. Alam namin yung ginagawa, namumulitika lang si Chis Escudero. Hindi yan maka-Duterte. Okay. Legal po. May nabasa lang ako, Ma'am Sorina. Legal po ang sugal. Ang illegal lang po magsugal, mga government employee. Ililinaw ko lang po Legal po yung mga inaano ni Vice Ganda na sugal. Sa PAGCOR po yan eh. Baka malito po tayo eh. Yung sinasabi po namin na illegal po sa mga government official and employees ang magsugal. Yan po ang katotohanan. Pero yung illegal ang sugal, hindi po illegal ang sugal. Basta po yan, PAGCOR, legal po yan. Okay, balik tayo rito kay Ombudsman. Kaya wag nyo pong issuehin na itong mga to, ano sabi ni Ombudsman Martires, dating ombudsman, hindi ako DDS, hindi ako Duterte. In fact, ako ay Marcos loyalist sa tatay. Loyalista pala ni Marcos Senior yan. Hindi raw itong junior. Baka mapagkamalan eh. Kasi alam mo naman ng mga matatalinong tao, never na bumilib ang mga matatalinong tao sa mga bugok. Kaya hindi loyalista siya. Loyalista pala. Marcos loyalist pala to. Kung makabintang kayo ng Duterte. Duterte lahat. Porkit inappoint ni Duterte, maka-Duterte na. Ngayon, kino-question na nila, una, yung bakit daw hindi nilantad sa publiko. Ito po. It is not the function. Makinig ka, Boying. Ito kasi ginagawa ni Boying. It is not the function of the ombudsman to be conducting everyday a press conference. That this is what I did. Announcing to the people that I signed the order dismissing Senator Juan de la Cruz. Probably my successor now is doing it. But I did not want to be glorified at the expense of people whose guilt are not determined by the court. Nabanatan ka tuloy. Hindi trabaho ng ombudsman, Boying, makinig ka, hindi trabaho ng ombudsman ang mag-press con araw-araw. Kaya, hindi niya rin trabaho, no? Yung ilantad yung mga sa publiko, ipahiya yung mga tao, lalo na kung hindi naman napatunayan na may kasalanan. Kaya yung di pagpupubliko, maraming binanat si Martires dyan. May illegal ba siyang ginawa? Kung wala siyang illegal na ginawa, katungkulan mo bago, eto kasi problema ni Boying eh. Siya yung nakuryente. Dinadamay niya tayong lahat sa pagkakuryente niya. Napahiya po siya eh. In-announce niya na susulatan niya si Tito Soto para umaksyon si Tito Soto sa dismissal ni Joel Villanueva. Pagbalik niya sa opisina, pinakita ng mga tauhan niya, dismiss na yan, boss. Dinismiss na ni-reverse niya. So, meron ng secret. Hindi po sikreto yan. Ano sabi ni Martires? Eto po, ay hindi ko naman alam kung anong sikreto sa amin. Kasi meron kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System.
Kapag yung kaso ay nare-release, napapasok yan sa system. So, nandun sa system na dismiss ko yun. Ang date ay July 2019. Kasalanan pa ba ni Martires? Ibig bang sabihin, sa turnover nila, dapat sabihin ni Martires kung ano yung mga dinismiss niyang kaso? Imposible, di ba? Sana, bago nagsalita, yan yung problema, nauna yung press conference ni Boying. Napuna na natin yan noon pa, di ba? Kay Bantag pa lang, nauna na yung press conference. Lahat nauuna press conference ni Boying. Pag nauna na yung press conference, wala pa yung investigasyon, humahabol na lang. Kita nyo, nauna yung press conference nila dyan sa mga sabongero. Ano na nangyari sa mga sabongero? Hindi na natin alam, di ba? Pero sa press conference, putya, parang buong-buo na sa utak ng tao na kilala na nila, yung mastermind, yung pala, sisisirin pa lang ang mga boto. Nasisid, panay bulalo. Hindi na natin alam eh. Kung ano na nangyari doon sa sinisid na boto. O ngayon, sakaya na lahat. O, pati si Kiko Pangilinan, unahin daw yung salin ni Martires na ilabas. Isa pa yung salin na yan. Wala naman pong kinalaman. Wala kayong malulutas dyan sa kasasalin nyo. Salin, labasan salin, labasan salin. Diyos ko, yung mga magnanakaw, nauna pa maglabas ng salin sa inyo lahat. Naitago na nila. Kaya nga kasyong tinatanggap nila para hindi nila ilagay sa salin. Salin kayo na salin, wala naman. Hindi. Siguro nagtataka sila, walang nakakaalam na dinismiss niya. Ang sabi ni Villanueva, ni Martires, defense Villanueva dismissal case reversal, I protect a person's dignity. Hindi po siya presko ng preskon. Magkaiba po sila na sinundan. Ang problema, typical na para umangat. Ganun po kasi dalawa po sa isang tao po para ka umangat. No? Para ikaw ay masabing magaling. Dalawa po ang ginagawa ng tao. Yung tunay na magagaling, para siya lumabas na magaling, nagtatrabaho. Halimbawa kay Marcoleta. Wala po siya. Nung tinanggap niya yung Blue Ribbon, trabaho agad. May mga testigo agad. May regular na committee hearing kagad. Pero yung mga tao na gustong magmagaling, ano una nilang ginagawa? Sinisiraan nila yung dati. Ano ginawa ni Tito Soto tsaka ni Lacson kay Marcoleta? Sinisiraan. Walang direksyon, na kesyo-kesyo. Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo daw ng Ngayon, nakita na natin kung sino yung tunay na may direksyon at walang direksyon na investigasyon. O si Boying Remulla, para maipakita niya na mas magaling siya na ombudsman, binabanatan kaagad to si Martires. Wala ka na dapat pakialam dun eh. Kung desisyon niya ng dating ombudsman yan. Ngayon, pinagtatanggol ba natin si Villanueva? Tandaan po ninyo, yan pong pinag-uusapan kay Villanueva ay po yan po yung pork barrel. Iba na po usapin kay Villanueva eh. Ano na usapin? Yung ngayon, yung flood control. Magaling pala kayong ombudsman, magaling pala kayong mga politiko o mga pinagbibintangan na tumanggap si Villanueva. Pinagbibintangan na meron siyang mga involved siya dyan kung ilang bilyon yung kanyang involvement sa flood control projects. Bakit hindi nyo ngayon usigin sa kaso ngayon na hawak nyo ngayon? Yung ngayon ang intindihin nyo, hindi yung panay kayong nakaraan. Pronouncement nila, lahat ng mga kaso ni Martires dapat silipin. Ito sabi
Oh, sabi sa X, lumalakas ang panawagan na siyasatin muli ang mga desisyon ni dating Ombudsman Samuel Martires. Lumalakas ang panawagan? Sino nananawagan? Kayong mga pro Martin? Yan yung problema nitong mga dilawan, konti lang sila. Lagi nilang sinasama yung taong bayan. Lumalakas ang panawagan ng taong bayan. Puta, makita mo kung sino nananawagan. Si Laila de Lima, si gusto ko nga mag-eleksyon na, tumakbo kayo lahat eh. Para makita nyo kung paano kayong sinasabi yung taong bayan eh. Lumalakas ang panawagan ng taong bayan. Taong bayan? Puta, ilan lang kayo taong bayan? Ang panawagan ng taong bayan, makulong yung mga magnanakaw sa flood control. Hindi yung si Martires. Anong pag-uusapan kay Martires? Nagdesisyon yan bilang ombudsman. Kung may mga dinismiss na kaso yan, wala kayong magagawa. Ginawa niya yan bilang ombudsman. I-review nyo. Ano kayo? Meron po tayong tinatawag na batas na no double jeopardy. Once na ikaw ay na-dismiss na, hindi na pwede. Pwera na lang kung sabihin nyo na si Martires mali yung ginawa niya. Dating Supreme Court Justice yan eh, mali ginawa. Re-reviewin nino. Re-reviewin yung mga dilawan? Re-reviewin yung mga makamartin? Putang, katarantaduhan nyo. Re-reviewin nyo lahat ng mga pagpapasya ni Martires? Tapos sasabihin nyo, lumalakas ang panawagan. Ang panawagan ng taong bayan, maski nga sila Vice Ganda, nananawagan na ng mga korap, makulong. Yung mga korap, yung mga magnanakaw, yan yung gusto namin makulong. Wala kaming pakialam sa pagpapasya ni Martires. Tapos na yan eh. Kino-question ba ni Remulla yung pasya? Ang kino-question lang ni Remulla, bakit hindi niya nalaman? Napahiya tuloy siya. Yun lang po yun. Bakit hindi niya nalaman? Bakit hindi nagpe-press con to si magkaiba kayo na style eh. Ikaw matakaw ka sa press con, eto tahimik na nagtatrabaho. Taong bayan kayo ng taong bayan. Pucha, ang konti-konti nyo lang. Lahat ng dilawan, yan na yung nagpunta sa EDSA. Sila na yun, todo na yun. Alam nyo, ma'am, tama ka naman dyan, no? Konti lang. Kasi yung mga DDS po, hindi po sanay sa rally. Ang mga DDS po, nagtatrabaho para sa pamilya. Pero pag bumoto, binoboto nila Duterte. Samantalang sila, lahat na ng rallyista, yun na yung kakampi nila. Lahat na nung nagrarally. Oh, rally ba sukatan? Wala na pong gagaling sa rally kundi yung mga makabayan black. 'Di ba? Pinakasanay sa rally, yung mga makabayan. Oh, ang tanong, may naipanalo na ba yung makabayan ni isang senador? Wala pa. Alam niyo po, hindi po rally ang sukatan ng mga anong tawag diyan? Hindi po rally ang sukatan ng dami na sumusuporta sa tao. Putya, busy nga, mahihirap yung mga Duterte supporters eh. Busy magtrabaho eh. Hindi naman katulad yan ng mga makabayan tsaka itong mga dilawan na yan na yung trabaho. Mag-rally. Bakit? Malalakas pong kumuha ng pondo yan eh. May mga karamihan po dyan NGO, kumukuha po ng mga pondo sa mga international. Ang tanging trabaho nila, mag-rally, mag-organize ng rally. Tayo po, hindi po ganun ng mga Duterte supporters. Ang mga Duterte supporters, mga totoong tao, nagtatrabaho, taxi driver,
nagga-grab, nagde-deliver ng food, BPO, artista, mga totoong tao ang mga Duterte. Yang mga Dilawan tsaka mga Makabayan Black, mga professional rallyista. Bakit mo susukatin sa rally? O kung sukatan ng rally, bakit hindi nyo ini-include yung mga rally sa probinsya? Bakit hindi nyo ini-include yung rally sa Hong Kong, sa ibang bansa? Nakakapag-rally ba sila sa ibang bansa ng kasindami na rally ng Duterte? Kasi todo na nga yan eh. Lahat na ng Dilawan tsaka Makabayan, narito lang sila nakatumpok. Rally lang sila na rally dyan. Iba po, may nanonood ba pag nagko-cover ng rally yung mga vlogger nila? May nanonood ba? Kasi dami na nanonood sa mga vlogger ng Duterte. Umaatin ng rally yung mga Duterte. Online. Dahil mga totoong tao yung mga Duterte supporters. Totoong tao. Bakit yung susukati sa rally? Kung sukatan po ng rally ang sukatan ng dami ng supporters, dapat Makabayan po ang presidente natin. Dapat nanalo si Franz Castro. Oh, na senador. O kaya si sa Gabriela. Nakakalat po yung Duterte supporters. Nakakalat po sa buong Pilipinas. Basang-basa na tong mikropono. Nakita nyo ba pag umate ng mga rally ang mga Duterte supporters? Walang uniforme. Oh. Walang mga bandera-bandera. Katawan lang ang dala. Pinakamarami rally lagi yung mga Makabayan Black. Bakit hindi naging senador si Franz Castro? Ayun naman, hindi po ganyan ang pagsukat ng ang sukatan po ng suporta ay hindi po rally. Yung lahat po na nakatambay diyan na nagkukwentuhan, mga Duterte po 'yan. Yung mga naghatid po ng mga anak nila sa eskwelahan. Yung mga nagmamaneho na tricycle, yung mga nakapress ba ako? Bakit ganun?